Inamin ni Coach Tim Cone na hindi magiging madali ang laban ng Gilas Pilipinas sa mga bansang New Zealand at Australia sa susunod na window ng World Cup qualifiers matapos bakbakan ng Guam. Katulad naman ni Coach Tim Cone, aminado rin si Coach Jude Flabel ng New Zealand na magiging mahirap ang laban ng kanyang grupo sa Gilas Pilipinas. At si Justin Brownlee nagbigay ng kanyang pahayag tungkol sa New Zealand at Australia. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos walisin ng Guam sa unang window ng World Cup qualifiers, nakafocus naman ngayon ang atensyon ng grupo ni Coach Tim Cone sa New Zealand. Maghaharap ang dalawa sa February 26, 2027 sa Mall of Asia Arena. At para sa mentor ng Gilas Pilipinas, hindi magiging madali ang tatahakin nilang landas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Malayo-layo pa yon pero nakafocus na kami doon. Kilala na namin ang hustong New Zealand, ilang beses na rin namin silang nakalaban. Nakaharap din namin ang Australia sa Asia Cup. Alam namin kung ano naghihintay sa amin. Alam naming hindi magiging madali. Pero umaasa kami na ang paglalaro sa home court ay makakatulong at makakagawa ng malaking kaibahan para sa amin. Well, lahat naman tayo agree dun sa sinabi ni Coach Tim Cone. Aminin natin na ibang New Zealand at Australia sa kupunan ng Guam. Kung natuwa tayo ng sobra dahil kinaya nating basagin ang grupo ni Jericho Cruz ng 2 beses, dito sa New Zealand mga ka-playoffs at sa Australia, kailangan natin ng taimtim na dasal na sana makuha ng Gilas yung panalo, hindi ba? Kahit siguro maisahan natin yung 2 bansa, tig-isa man lang sana ng panalo sa New Zealand at sa Australia, di ba? Malaking bagay na yun sa kampanya ng Gilas para makapasok sa World Cup. Kung mataas ang kumpiyansa ng grupo ni Coach Tim sa Guam, dito sa team ng Oceania, hindi pwede yun eh. Pero isa ang posibleng maging susi natin dito sa kanila mga ka-playoffs. Sa tingin ko, magandang balasa ng Gilas ang kailangan para manatiling fresh ang team natin. Nakita naman natin ang pagbalasa ni CTC or ni Coach Tim Cone sa laban nila sa Guam, di ba? Naipasok niya lahat ng players doon. At kitang-kita natin ang halaga ng hindi pagod ang players. Hindi sila nalilito. Walang nasasayang na opportunity. Yun sana yung mangyari sa bakbakan nila ng New Zealand at Australia. Siyempre, nagwiwis lang tayo. Nasa mga kamay pa rin ni Coach Tim ang baraha kung paano niya ito gagamitin. Tayo, observers lang eh. Hindi rin natin alam kung babalasahin pa rin niya ang grupo sa panahon na yun, kung magpapalit pa siya. Pero isang posible mangyari mga playoffs. Posible na kasama na nila si Kai Sotto sa hanay sa panahon na yan. At malaking bagay yon dahil mas magiging solid ang gitna na kalimitan, pinagpipiestahan ng 2 bansang nabanggit. Bunga ng kawalan ng bigs na kayang sumabay sa kanila, di ba? Yung Kai Sotto mga playoffs may napatunayan na sa sagila sa mga nakaraang kompetisyon. Tapos ang kasalukuyang nasa hanay katulad ni QMB, AJ Edu at Junmar, kakatapos lang nilang magpakita ng puwersa sa Guam. Kaya sa tingin natin, ayaw man nating pangunahan, may lakas ngayon ng Gilas Pilipinas kumpara sa dati. Kung aminado si Coach Tim Cone na mahirap ang landas para sa kanila bago makapasok sa World Cup, tila hindi rin naiibang pahayag ni Coach Jude Flabel ng New Zealand. Sa kanyang pahayag, bagamat kilala na umano nila ang Gilas Pilipinas, inamin niya na mahihirapan pa rin sila. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude sa report ng NC.basketball. Habang nagsisimula kaming makatayo at nasasaktan kami ngayon, pero makakatulong ang mga karanasan na to para lumago kami. Ang goal namin, mapanatiling magkakaugnay ang mas maraming players hanggat maaari habang naghahanda kami para sa Pilipinas, nakilala na namin ang gusto at magiging isang mabigat na kalaban. Pati na rin ang Guam. Wala kaming intensyong maliitin ang Guam. Kailangan pa rin naming magpakita doon. Linawin natin ang pahayag niya mga ka-playoffs. Nasasaktan sila ngayon dahil 2 sunod silang binakbakan ng Team Australia. 2 beses lang naman silang sinunog ni Davu Hiki. Yung huling pagsunog ni Hiki sa kanila mga ka-playoffs, masakit po talaga kasi 77-76 ang score pabor sa kanila yon. Ang problema, nung game 2 po to bumanat ng isang 3 si Davu Hiki. Yung 3 pumasok kaya wala na silang nagawa. Tapos ang oras, pasok ang birada sa 3 at ang score 79-77 para sa Australia. Ang sakit po talaga nun. Panalo ka na pero natalo pa, di ba? At dahil 2 beses silang natalo dyan, wala silang hangad ngayon mga ka-playoffs kung hindi bumangon sa pagkakalubog sa standing. Silang nasa ilalim ngayon kaya wala silang gagawin kung hindi umakyat at gagawin nila yan laban sa Gilas Pilipinas at Guam. Sa Pilipinas, haharapin nila to sa February 26 dito sa MOA at tulad ng nauna nating nabanggit. Kung maalala nyo, dito rin sila natalo sa Gilas kasama si Kai Sotto. Pero natalo nila ang Gilas pagbalik sa Auckland sa New Zealand. Ibig sabihin nito mga ka-playoffs, motivated sila na umakyat ulit. Nung Asia Cup, nakita naman natin kung ano ginawa nila doon. Although natalo rin sila,
Hindi may kakailang mga ka-playoffs na malakas talaga yung New Zealand. Kaya paniwala natin dito, buong buo ang loob nila na kahit natalo sila sa Australia, kakayanin nilang bumangon sa pamamagitan ng Pilipinas at Guam. Kaya marapat lang na pagandaan talaga ng gilas ang New Zealand. Hindi biro dahil duguan ang puso nila sa muli nilang pagsalang sa court. Ayon kay Coach Jude Flavel mga ka-playoffs, goal nila ang manatiling konektado. Ibig sabihin, tatrabahuhin nila ang paparating na laban sa Gilas at Guam para muling bumangon, dahilan para maging mabigat silang kalaban. Ang pahayag ni Coach Tim Cone at Jude Flavel na magiging mahirap ang bakbakan ng Gilas at New Zealand ay hindi lingid kay Justin Brownlee. Sa panayam ng media matapos ang laban sa Guam, binigyan din ito na mas mabigat pa ang paparating na laban. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Justin sa report ni John Brian Ulanday ng Philstar. Alam namin na kailangan naming lumabas dito at tapusin ang trabaho. Matagal nang sinasabi ni Coach Tim Cone na kailangan talaga namin ng dalawang laro na to sa window na to. Gusto lang naming magpakita at magbigay ng magandang laban para sa mga fans. Panalo kami, pero alam namin na may mas mahihirap pang teams na paparating. Nagpakatotoo lang naman si Justin Brownlee mga ka-playoffs. Nakuha nila yung dalawang panalo versus Guam pero mahirap yung paparating na bakbakan. Sa puntong ito, wala tayong alam kung pananatilihin ni Coach Tim ang hanay sa oras na sumalang na sila versus New Zealand. Ang alam lang natin sa ngayon siguro is naghihintay ang dalawang kupunan na subukan muli ang kakayahan ng Gilas Pilipinas. So siguro hanggang dito na lang muna tayo mga ka-playoffs. Hopefully manalo sila sa mga susunod na bakbakan para makapasok sa World Cup na gaganapin sa Qatar sa 2027. Kailangan natin yun para sa hangad nating makapasok sa Olympics na gaganapin naman sa 2028 sa Los Angeles. So guys, maraming salamat.